Hello, good evening, guys. Welcome sa free webinar, no? And learn the basic of freelancing. My name is Daddy Hans. At tonight, magkakaroon tayo ng free webinar, free training para malaman nyo kung paano makapagsimula as freelancer or virtual assistant. So, we expect no, yung mga nag-comment doon sa post na ito na madami pa tayong matulungan na kapwa natin Pilipino na magkaroon ng work from home and online job. So ngayon, bago tayo magsimula, meron tayong raffle, no? Get a chance to win a free one-on-one training with Daddy Hans plus online course. Ulitin ko po, this is a free one-on-one training. Ibig sabihin, tutulungan ko po kayong magkaroon ng trabaho from the start hanggang sa makaland kayo sa first client po ninyo. So this is a raffle at yung mechanics. First, subscribe to my YouTube channel. Second, follow my TikTok account. Kung wala kayong account, you can create para makasali kayo sa mga mananalo. Pangatlo, follow my FB page. VA Daddy Hans po lahat ng pangalan ko sa mga account na yan. And pang-apat, comment your screenshot to my latest post. No, ito po yung aking post na latest. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, dyan kayo magko-comment ng mga screenshots ninyo para makasali kayo sa listahan. And by Wednesday, magkakaroon tayo ng live at ipapakita ko sa inyo kung sino yung mananalo. Now, pipili tayo ng dalawang mananalo para magkaroon kayo ng opportunity to work from home. No? So again, this is a free. At tonight, unahan ko na kayo. At the end of the video, wala akong hihingiin na kahit anong pera. No? Kasi yung iba, in-expect nila kapag may free webinar, the end, merong bayad yung free webinar. This webinar ay walang bayad. No, this is a free. Ako pa magbibigay sa inyo ng raffle para manalo kayo at magkaroon ng work from home job. Ayan, sige, type 2 kung gusto mong manalo at ikaw ang mapili para sa darating yung raffle natin sa Wednesday, no? Kasi ililista pa natin yan at ipapaikot sa ruleta kung sino ang mananalo. Papakilala muna ako. My name is VA Daddy Hans, no? Sa aking lahat na account, ayun ang pangalan ko. And you can also call me to this webinar. Daddy Hans na lang, no? Ang itawag nyo sa akin. Daddy Hans. Alright. I'm a freelancer for 2 years, no? 2 years pa lang. And I am an Amazon virtual assistant. And my niche is a product researcher. No, later explain din natin yan. 2 years na akong Amazon VA and na-inspire ako sa mga nagtatanong sa akin. Madami nagtatanong kaya nag-create ako ng FB page para lahat matulungan ko kayo. No, hindi man one by one, at least general matulungan kayo kung paano kayo makakapagsimula. Ayun, I am also a content creator. No? Wala pa akong online courses sa mga nagtatanong, mga training courses, wala pa, no? Pero soon siguro, pinaplano pa natin yan but now, wala pa akong any courses na ino-offer. That's why this is a free webinar, no? Sige, simulan na natin. Bago ka magsimula as freelancer or virtual assistant, ito yung mga tools and requirements, no? Para makapagsimula ka. No, una natin yung computer or laptop. Bakit natin kailangan ng computer or laptop? Kasi ito yung madalas na gagamitin natin araw-araw, itong tools na to. Meron, pwede yung mobile phone, yung cellphone, pero not all the time kasi mas, kailangan yung computer and laptop. Any specs. Para sa akin, any specs kasi madami na ako nagamit ng computer or laptop. Wala namang issue or hindi naman nila tinatanong madalas yung yung mga specs ng computer. Pero merong mga iba, no, yung kailangan i5 or i3, so Ryzen 3, yung screenshot nyo, yung internet speed, so kailangan din yun. Pero I suggest meron kang computer and laptop. Kung wala, start na kayo mag-ipon or merong mga home credit, no, i-check nyo na lang sa mga malls or sa mga online, meron yan, no? Computer or laptop. Second, internet connection. Yung internet connection, syempre, work from home, ito na investment sa sarili mo, kailangan meron kang internet connection. Kasi, yun nga, hindi ka makakapagtrabaho kung wala ka nito, no? So, kung tatanungin nyo ako kung pwede yung data, pwede naman siya, pero for backup lang siya, no? Pang backup lang talaga. As much as possible, internet connection, kailangan po natin yan. Pangatlo, headset. This is an optional.
Pero kapag halimbawa non-voice ka, hindi ka talaga gagamit ng headset. Ibig sabihin na non-voice, yung hindi mo kailangan magsalita habang nagtatrabaho. Magta-type ka lang, magki-click-click ka lang, magta-transfer ka lang ng data to another data, documents. So, no need ng headset pag non-voice yung work mo. Pero syempre, sa mga meetings, 'di ba, kailangan din natin any kind of headset, pwede na 'yon. Kahit ng earphone lang pwede naman, no? Pang-apat, can speak English. Pagdating sa English, much better yung conversational. No, hindi kailangan fluent ka sa pag-i-English kasi ako di naman ako magaling mag-English. Honestly, hindi ako magaling mag-English. Conversational, yung kayang makipag-usap at maintindihan yung mga basic English. Kasi syempre, ang mga magiging client mo, hindi mga taga dito. Possible minsan, pero mga 5% lang na maging client mo taga Pilipinas. Pero most of the time sa US, UK, Europe, Germany, Canada, at madami pang iba, no? So again, kung hindi ka pa ganun ka galing mag-English, pwede naman tayo pumunta sa University of YouTube to learn more English, no? And then yun, yung conversational, malaking tulong na yun. Hindi kailangan fluent, no? Para magkaroon din kayo ng hope na hindi porket sobrang hindi ka magaling mag-English, hindi ka na maging virtual assistant or freelancer, hindi. Conversational is enough, no, para maging virtual assistant ka. Panglima, bank account, BDO, Union Bank, C-Bank, no? I suggest C-Bank, maganda guys yung C-Bank, no? Bago siyang bank ngayon na mataas yung kanyang interest. And then PayPal account, kung wala kayong bank account, PayPal. In short, kailangan niyo din ng valid ID para makuha tong mga to, no? Yung bank account, not short sa PayPal kung need ng ano, ng ID. Pero I suggest PayPal din, pwede naman siya kasi international siya, na pwedeng transferan ng pera para ma-receive nyo yung salary nyo. Pang-anim, computer literate. Ang ibig sabihin nitong computer literate, you know how to use a computer, marunong ka mag-type, marunong ka sa mga basic software like Google Sheets, no? Excel, Microsoft Word, ganyan, sa mga PowerPoint. Kung hindi, again, University of YouTube, napakadaming mga tutorials on how you can learn na maging computer literate, no? So again, kung hindi ka pa masyadong kagaling, pwede ka mag-practice doon. Pero kung computer literate ka na, you know how to use computer, paano mag-set up ng mga emails, pwede na yan, no? Alright, so ito, pwedeng screenshot guys para meron kayong note. Next, sa freelancing, merong pros and cons. Kasi minsan, iisipin natin, ay, mag-work from home na lang ako kasi madali lang eh. No? Online, nasa bahay lang ako, nagko-computer lang ako. Madami pa akong pwedeng gawin kapag nasa bahay ako, no? Wala akong pamasahe, wala akong uniform. So, meron din siya mga pros and cons. Hindi lang laging positive pagdating sa trabaho. Sa lahat naman ng trabaho, meron pros and cons eh. So, ganun din sa freelancing, meron siyang pros and cons. And uunahin na natin yung pros or mga positive side as a freelancer. Pag virtual assistant ka, number one, 100% work from home talaga. Kasi nga, yung maging kliyente mo taga ibang bansa. Ibig sabihin, 100% hindi ka pupunta sa opisina, sa kahit anumang event place na pinapapunta ka ng client mo, hindi. Sa bahay ka lang, work from home. No, also, you can work from restaurant, you can work from beach, no? You can work from resorts, sa mga kapitbahay. Kahit saan pwede ka mag-work, in short, basta merong internet connection, no? Ayan, sa travel din, pwede ka din mag-work. Pangalawa, no, transportation. Ayun yung kagandahan. Kasi wala kang pamasahe na gagastusin, no? Hindi ka na maiinitan, hindi ka na mag-iintay ng mga bus, mga vans, jeep, tricycle. Wala talagang transportation kasi work from home ka. Pangatlo, no uniform. Kahit anong uniform mo, walang problema. Hindi mo na kailangan mag necktie, mag shoes, no? Sa bahay ka lang. No, yung iba nga nakasando lang eh kasi mainit lang na pag summer. Pangatlo, you can set your rates. Ibig sabihin, pag freelancer ka kasi, ikaw yung mag-set ng rates mo. Magkano ba yung babayaran sa'yo ng client mo? Social, di ba? Kapag halimbawa, example natin, editor ka, no? Syempre, kapag editor ka, magaling ka sa mga edit sa YouTube,
i-rate mo yung sarili mo. Oh, sige, bayaran mo ako ng $7 per hour. Ikaw, hindi siya yung masusunod. Mas siya yung masusunod, pero ayun dapat i-offer mo. Kasi ito yung value ko eh. As editor, ito yung experience ko. Dapat ito rin yung maibibigay mo sa akin kasi ito yung kaya kong gawin as professional, no? So ayun yung kagandahan sa freelancer. You can set your rates. Pangalawa, lima, flexible hours. Ibig sabihin ng flexible hours, ikaw ang magde-decide kung anong oras ka magtatrabaho. Basta tatapusin mo lang yung task na ibibigay sa'yo ng client mo. No? So, ayun yung flexible hours. Kapag tapos na yung, halimbawa, task mo within 5 hours, pero 8 hours yung contract mo, tapos na yung trabaho mo. No? Halimbawa, isa kang um, Amazon virtual assistant at gusto ng client mo maghanap ka ng 5 product, no, in 8 hours, natapos mo lang siya ng 2 hours. So, tapos na yung work mo. So, ganun yung flexible hours in short. And lastly, high income. Ibig sabihin, mas malaki ang sahod kaysa sa regular na trabaho. Can you type ba kung ano yung rate ngayon ng Pilipinas? Yung sa Manila? Like dati kasi nabutan ko 516 eh. No? So, ngayon, hindi ko alam kung basta 500 plus pa rin ata ngayon yung rate. Sige, so, yon mas malaki ang kita ng freelancer or virtual assistant talaga kaysa sa mga sa nasa company, no? Sa mga regular, yung sobrang malaki, matagal na supervisor, malaki talaga doon. Pero yung mga basic pay, maliit, no? Mas malaki talaga sa ibang bansa. Kasi yung for example, yung US, piso lang sa atin, piso lang sa kanila, 55 na sa atin. No? So, ganoon kalaki yung value ng pera sa kanila. That's why maganda rin mag-work sa ibang bansa. Kaya madami mga Pilipino nag-OFW kasi nga ay mas malaking kita ng ibang bansa. Pero we as a freelancer, aspiring VAs, you don't need to go sa ibang country para kumita ng ganung kalaki. Kaya mong kumita nun dito sa Pilipinas. Ay yung isang pros, no, sa freelancer. No, Philippines minimum wage rate kulang. So yan, kulang daw in short, sabi ni Angelo. So kulang na kulang talaga. Yun, 610, may nag-search sa Google, 610 pesos. Wow, tumaas na, no? Pero hindi pa rin enough tingin ko. Kumain kami nung nakaraan sa restaurant, parang konting kanin, ulam, umabot na kami ng 500. Tapos iisipin nyo, 'di ba, meron mga nagtatrabaho 400 a day lang. So sobrang hirap. Sobrang hirap, no? All right, punta tayo sa cons. Cons, ito yung mga negative side ng isang freelancer. Number one, lack of employee benefits. Pag freelancer ka, wala kang mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ganyan, wala kang anong tawag dito, yung health benefits, no? Wala siyang ganoon sa freelancer. Yung about sa tax din, no, hindi ka nagbayad ng tax, depende sa'yo kung magbayad ka ng tax o hindi. So, ayun yung isang cons ng freelancer. Pangalawa, no, isolation and loneliness. May times pag work from home ka, maano ka, ma-feel mo na nalulungkot ka, mag-isa ka lang sa bahay. Parang pag madami na yung work mo, ay yung mga task mo, parang ma-feel mo na parang gusto ko muna lumabas sa bahay, mapag-isa, ayun, ma-feel ko na in short, excited ka lumabas ng bahay, maggala, no? Magkaroon ng fun, mag-travel, no? Ganyan naman. Kasi kung isipin niyo yung mga gustong nasa, ang tawag dito, sa labas nagwo-work, gusto nila work from home para makapagpahinga, matulog, ganyan. Baliktad naman, pag freelancer ka, gusto man lagi nasa labas, no? And then, pangatlo is not stable. Sometimes, freelancer ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin, lalo na pag freelancer ka, may isip mo, by project, no, ang freelancer. Kapag natapos na yung work mo, maghahanap ka ulit ng another client. No? Yung freelancer and virtual assistant, magkaiba sila. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila. So as a freelancer, hindi stable sometimes. Merong mga nagkikip ng mga client na freelancer o sige, magstay ka na dito sa akin. Pero not all the time ganun ginagawa nila. So minsan ang ginagawa nga nila na tapos na yung project mo,
O, yun na yung work mo, nabayar na kita, so tapos na, maghanap ka ulit ng another client. No, ganun yung freelancer. Okay, add ko lang dito, hindi ko na ilagay sa pros, Monday to Friday work. No Saturday, Sunday. You can spend your time with your family, mag-travel, punta sa church, no, during weekend, Saturday, Sunday off kayo. All right. Ano ba yung freelancing? Freelancing is a type of self-employment instead of being employed by a company. So, ibig sabihin, you are self-employed, no? Hindi ka employed talaga. That's why hawak mo yung oras mo as a freelancer, no? And then, freelancers tend to work as a self-employed, delivering their services on a contract or project basis. Ito yung sinasabi ko na about sa freelancing. Pag freelancer ka, meron kang mga services or meron kang skills na ino-offer mo sa mga clients. For example nga, video editor, no? Ikaw magaling ka sa editing, sa reels, sa YouTube, sa mga thumbnails, no, sa mga storytelling. So ngayon, i-offer mo 'yon sa mga client para kumita ka by contract, by project basis, 'di ba? Pag editor ka kasi madalas hawak mo 'yung oras mo kasi hindi mo alam kung saan mo ipapasok 'yung mga edits, 'yung mga cuts, no? So ayun 'yun, sa freelancer, you are self-employed. All right. What exactly does a freelancer do? Ano ba talagang ginagawa ng freelancer? Is an independent contractor who earns wages on a per job or per task basis, no? So per task ka, per job ka babayaran. Typically for short-term work, short-term lang yung freelancer, no? Pero syempre, pwede kang kumuha ng iba't ibang kliyente. Doon lumalaki yung mga sahod nila kapag madami kang mga clients, no? Benefits of freelancing include the freedom to work from home or a non-traditional workspace. Ayun yung kagandahan naman niya. Work from home, no? At kahit saan, pwede ka naman mag-work. A flexible work schedule and a better work or life balance. Ayun yung madalas ginagawa ng freelancer. So take note of that, guys. Short-term work ang freelancer do. Okay, ito na yung freelancer versus virtual assistant. Anong pinagkaiba nila? So, nabanggit ko na kanina na short-term projects or specialized task yung freelancer. Kapag virtual assistant ka, take note of this. A virtual assistant or a VA na tinatawag is a remote worker who provides clients with administrative, technical, or creative assistance. They are hired on a long-term basis. Their rates can be more affordable than those of a freelancer. No? So, ibig sabihin, pinagkaiba nila short term and long term. Ako, dalawa kasi ginagawa ko, freelancer at virtual assistant. Hired kasi ako as a virtual assistant, Amazon virtual assistant. Na-contract ako, wala akong nakaset na year or months or dates na mag-end yung mag-end of contract ko, wala. No, virtual assistant ako, tuloy-tuloy yung trabaho ko, regular yung trabaho ko as an Amazon virtual assistant. No? So, mas malaki ang kita ng virtual assistant sa freelancer. Pero meron mga freelancer na malaking kita din. Bakit? Kasi nga, lalo na sa skills na meron ka, experience na meron ka, malaki talagang kikitain mo. No? So, their rates can be more affordable than those of a freelancer. Kasi, nagiging malaki lang din yung salary ng virtual assistant dahil tuloy-tuloy yung trabaho nila. Kasi pag itong freelancer tumigil, dun lang may stop. Dun parang, ay, konti lang yung sahod ko. By project lang kasi ako. Pero again, guys, you can do both. Lalo na sa mga single mom, sa mga student, sa single dad, or sa mga mommies natin, freelancer pwede talaga. No? Pwede rin virtual assistant. Kung tingin mo, hindi mo pa kayang i-manage yung time mo, freelancer ka muna. Pero tingin mo parang, ay, kaya ko naman mag-spend ng 4 hours a day, 6 hours, nang walang distractions, virtual assistant ka na. Pwede yon. Freelancer, pwede rin. Basta, kung tingin mo may inaalagaan kang bata or inaalagaan mo si mami mo, daddy mo, or kapatid mo, mag-freelancer ka, try mo din. Kasi baka mamaya, hindi ito yung skill mo eh. Meron kasing skill ang freelancer na wala sa virtual assistant. Meron din skill ang virtual assistant na wala si freelancer. No? Again, ito yon, yung freelancer versus virtual assistant. All right. Next, freelancing is not for everyone. No, kaya ako umattend dito eh.
para maging freelancer or virtual assistant. Bakit ko sinabing freelancing is not for everyone? Kasi madami ding content creator nagsabi nito. Then I realized bakit hindi lahat. Number one, kapag freelancer ka, dapat teachable ka. Na ina-accept mo din yung mga rejections. Kasi sa mga rejections, dun ka matututo, dun ka mahubog kung paano ka magkakaroon ng magandang experience as an virtual assistant, no? At as a freelancer. Kasi minsan yung mga hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat. Minsan meron tayong pride sa sarili natin na kaya ko 'to eh. Kaya ko 'to eh. Pero minsan hindi natin nagagawa kasi kulang tayo sa application. Hindi natin nagagawa yung natututunan natin, no? So, yun nga, kapag freelancer ka, you are teachable, nag-accept ka ng mga rejections, patuloy ka lang, no? Kasi minsan sa simula pa lang, pag napasok sa freelancing, ay, mahirap pala to. Mag-stop ka na. Kasi part yun ng ano eh, ng pag-grow mo eh. Part din yun sa freelancing na hindi agad mataas sahod mo, hindi lahat makukuha mo ng basta-basta. Kasi syempre, it takes time. Kailangan mo din mag-learn. Kasi yung isang bagay, pag hindi mo pinag-aralan, matagal mo siyang ma mapapasayo, no? So, kaya kailangan pag-aralan natin kahit mga maliliit at paunting-unting bagay, no? So, next, madalas nating sinasabi, number one, gusto kong maging virtual assistant. Lalo na pag, gusto natin nga yung kumita na malaki and gusto na mag-online work, online job, gusto ko maging virtual assistant. Ito pa, gusto ko maging freelancer. Pero ang tanong, anong klaseng virtual assistant o freelancer? Gusto natin maging virtual assistant. Madami sa akin tatanong, Daddy Yans, gusto ko maging virtual assistant. Tulungan mo ako. Gusto ko maging freelancer. Tulungan mo ako. But the question is, anong klaseng virtual assistant? Ano ding klaseng freelancer? So guys, we need to be a specific pagdating sa mga ganitong bagay. Anong klaseng virtual assistant? Anong klaseng freelancer? Ayan. There's a lot of kind of a freelancer or virtual assistant. Isa-isahin natin. Number one, pag freelancer, ito yung mga freelancer, transcriber, nag-transcribe ka. Kino-convert mo yung audio into files, no? Tapos doon ko babayaran. Inbox manager, no? Email management in short. ESL teacher, data entry, copy paste jobs and other typing jobs. Ayun yung mga freelancer, no? Yung minsan yung data entry pwede rin siya maging virtual assistant kasi naging regular siya, no? And then yung email management ganun din siya. So ito yung freelancer. Sa kabila, general virtual assistant. Ikaw lahat halos parang personal assistant in short. Ganun yung admin VA, mga administrative tasks like email, scheduling, meetings, creating different PowerPoints, presentations. Amazon virtual assistant, that's my job. In other words, kung sa Pilipinas, Shopee, Lazada, sa ibang bansa, Amazon, international website, ayun yung pinakamalaking marketplace sa buong mundo. Diyan ako nagtatrabaho. Hindi mismo dun sa Amazon as an Amazon virtual assistant. Handle ako ng isang seller. Alright, pangapat, medical virtual assistant. So, kung may mga medtech dito, pwede kayo maging medical VA. Real estate VA, no? Social media manager. Kung magaling ka post, mag-create ng mga contents, no? Sa mga editing, kung paano makakahakot ng mga followers, social media manager. Ayun yung para sa inyo. Okay? Sige, type 3, kung gising pa kayo, tingnan ko kung nandyan pa kayo. Type 3, kung naintindihan ninyo at kung nandyan pa kayo. Alright, para ma-make sure ko lang na nandyan pa kayo. Maraming salamat sa participation. So guys, ito yung, you can take a screenshot, no? Para makita nyo yung iba't ibang klase ng virtual assistant at freelancer. Hindi lang ito kasi ito lang yung mga sikat na alam ko na mga freelancer and virtual assistant. Madami pang iba, no? Sige. Ngayon, maisip ninyo, anong klaseng gusto ko, di ba? Maisip mo yun anong klaseng virtual assistant or freelancer yung gusto ko? So ngayon, kung meron ka ng sagot, i-type mo na yan sa chat box para matulungan kita at alam ko kung paano ko
mas may explain dito sa webinar na ito kung anong gusto mo, no? Ayan, check natin. Amazon VA. Wow, Amazon VA. Madami gusto yung Amazon, ha? Gusto nyo ma-stress? Joke lang. No, maganda yung Amazon VA. Medical VA, SMM. Alam nyo ba, guys, na maganda yung social media manager? Nagka-Facebook lang din kayo, gawin nyo ng skill. No, kung nanonood na kayo YouTube ng Reels, gawin nyo ng skill yung social media marketing. Sobrang maganda siya at in demand din siya. Amazon VA din, of course. Real estate VA, ESL teacher. Yan, sa mga mahilig magturo, gustong gusto yan. Data entry, of course, no? Gusto yan ng lahat. Alright, next. Yan, no? Kung gusto nyo, guys, ganito. Napapaisip kasi kayo minsan, di ba? Tayo mga Pilipino, kahit ako before, ayoko nang may bayad. Sa totoo lang, ayoko may bayad. Pero kung ayaw mong may bayad, kung gusto mo maging virtual assistant, in short, eto, take note of this. Kung gusto mo maging virtual assistant, kailangan mo mag-undergo ng training. Kung meron kang pambayad. Kung wala, magtsatsaga ka sa YouTube. Kailangan mong mag-self-study, find your own niche. Ano bang skill? Ano ba yung about sa gusto kong maging? No? How to gain skills. Paano ko to natutunan ko na, pero paano? Pang-apat, how to get clients. Sasarilihin mo lang yun, in short. Kapag gusto maging freelancer, ganun din. Kung ayaw mag-online courses, mag-YouTube ka, mag-Google ka, nandoon lahat. No, kasi yung ibang skill ko as virtual assistant or freelancer, dun ko natutunan. Kaya sineshare ko sa inyo na kaya ni YouTube at ni Google na matulungan kayo sa bagay na yon. Pero sa inyo, sa may budget, no? Meron kasi mga 300 ganyan eh. May 300 pataas. Yun yung mga online courses. No, hindi sa akin Hindi sa akin, hindi ako makuha ng pera again. Sa iba, no, tinuturo ko naman kung saan mga legit na mga training or online courses. Meron ako niya sa YouTube. You can watch it. Also, FB Reels doon sa aking Facebook page. So again, ulitin natin pag virtual assistant ka, you need to invest yourself. Number one, yun nga, kapag nasa online courses ka, meron kang modules, recorded videos kung paano mo gagawin yung gustong mong maging. For example, gusto mo maging video editor. Siyempre, kailangan mong pag-aralan. Wala kang alam sa video editing. Meron basic, pero hindi mo alam lahat. Kailangan mo manood ng mga recorded videos paano maging magaling na video editor. Merong mga modules. Meron kang coach. May mga pagtatanungan ka. Meron kang community. At merong actual training. Bibigyan kayo ng mga assignments para mahasa ka. In short, ayun yung meron sa online course. No, ako, personally, yung Amazon Virtual Assistant, nag-invest ako, no, ng training sa paano maging Amazon Virtual Assistant. Kasi malaking tulong yun, guys, eh. Totoo yun. Magkano lang yun? Di ba? Magkano yung kikitain mo pag naging virtual assistant na? For example, bigyan ko example. Kung gusto mong maging social media manager, no? Mag-i-invest ka ng 1,000 pesos or 500 pesos sa online course. Ayun yung babayaran mo kasi yung online course. Again, meron pa tong certificate. Kasi kapag ang isang trabaho wala kang certificate, paano mo malalaman na you are certified or trained as a virtual assistant or as a freelancer? Etong online courses, meron siyang mga certificate pag natapos mo yung modules, no? So ngayon, for example, binayaran mo 1,000 pesos sa online course na yan. Pag na-hired ka naman, magkano sahod ng isang social media manager, no? Meron dun isang VA nag-comment sa akin, hindi lang hanggang 50,000 yan, umabot ng 200,000. No, kasi na-experience niya na maging social media manager, no? Yun yung sabihin natin realistic salary ng isang SMM. Sabihin natin 30,000, no? O pinakamababa na 20,000. Hindi na pwedeng bumaba yung SMM ng 20 below 20. 20,000, 1,000. Mag-invest ka ng 1,000, bibigyan ka ng 20,000, no? So, tatrabahuin mo yon in 1 month, hindi ka lugi. Kasi nga, yung 1,000 mo, hindi lang abutin ng 20,000 yon. Every month yon kapag na-hire ka as social media manager. No, ayun kagandahan ng online courses. No, pero again, kapag wala kang budget, wala namang problema.
si YouTube tutulungan kaya si Google kasi madami namang training videos doon sa YouTube kung paano gawin yung gusto mong maging. Kung gusto mong maging video editor, i-search mo sa YouTube kung paano maging video editor, kung paano maintindihan, ma-apply yung and learn the basic of video editing. Meron yan sa YouTube, imposibleng wala. No? So, ayan yung pinagkaiba, guys, ha. So, take note of that. Magandang opportunity na malaman nyo ito, yung bagay na ito. Pero kung ako tatanungin, punta ako sa online courses. Pag walang budget, sure, pag-aralan ko to. Kasi tayong mga Pilipino, we love learning, right? So, pwedeng-pwede yan yung YouTube. Okay, next natin. Again, remind ko ulit sa mga wala dito kanina, get a chance to win a free one-on-one training plus online course. No, in short, bibilhan ko kayo ng online course para sa inyo plus ita-training pa kita ng one-on-one kung paano mag-land sa first client mo. Hindi kita pababayaan hanggang sa ma-land ka, magkaroon ka ng trabaho in short. No? Sige, so may specific time lang na ako nang bibigay kung paano kita ma-train. So, mechanics, first, subscribe to my YouTube channel, follow my TikTok account, follow my FB page, at i-comment mo lang yan, no, sa yung mga screenshot sa aking latest post. Nandun yun, nakakulay blue yung background ng aking post. You can check my FB page now and do it, no, yung mga mechanics na ito. Alright. Back to our presentation. Now, may mga natutunan na kayo and gusto nyo na mag-start, alam ko, no? Paano, Daddy Yans, meron na akong skill na sinasabi mo. Marunong na ako mag-product research. Daddy Yans, marunong na akong data entry. Magaling na akong I'm a content creator. Marunong na akong mag-transcribe, no? Marunong ako magturo. So, ito, para sa inyo. No, preparation for applying. Unang-unang gagawin nyo, optimize your profile. Importante ito. Saan ka mag-a-apply? 'Di ba? Pwedeng sa Facebook. Pero syempre, kailangan pa rin yung profile mo. Kailangan nila yun eh. Pero magsasuggest ako ng mga different websites, job websites, para makapag-apply ko bilang maging virtual assistant or freelancer. No, number 1, i-optimize nyo yung profile. Ito, profile and photo, job title, no? Importante yan. Profile description, yung, kunyari, for example, balikan natin yung job title. Ako, job title ko is Amazon Virtual Assistant. Profile description, ano ba yung about doon sa Amazon Virtual Assistant? So, kailangan meron ka nun. Other details, such as birthday, gender, any birth date, ganyan, kung taga saan ka, nakalagay din doon. Kasi kailangan ng information eh. No? Pangalawa, skill summary, yung skills and description. Ano bang skills na meron ka? Anong may offer mo? Anong services na meron ka? Na para ma-hire kita, para malaman ko as client kung ano yung kaya mong ibigay at mapaglingkuran ako. No? 2, experiences. Kung wala, put your training, no? Your certificate, ilagay ninyo. Ayun yung sinasabi natin. Kung wala kang experiences, ang ano yan, kapalit niyan training. Wala nga akong experience pero knowledgeable ako at alam ko ang gawain sa trabahong ito, no? Ayun, maganda yung certificate and training, no? Kahit walang experience. Kasi kung isipin mo, meron kang latest na vlog eh. Kapag wala kang experience, di ka na ma-hire. Hindi totoo yun. Ako, lahat ng freelancer duman doon, hindi sila nagkaroon ng experience. Diba? I mean, hindi lahat ay kapag may experience ka, madali ka ma-hire. O wala kang experience, di ka ma-hire. Hindi. Lahat sila nanggaling doon. Lahat sila walang experience bago sila mapunta doon kung saan sila ngayon. No? So, take note of that. Huwag kayo mawalan ng pag-asa kung wala kang experience. Basta meron kayong learnings and you are knowledgeable sa bagay na yon. Okay, your services, lagay nyo dyan. No? Kung kaya mo mag-edit ng video, lagay mo. Kaya mo mag-encode ng mga files, lagay mo dyan. And pangatlo, set your own rates, no, according to your skills and experience. Guys, eto, take note of this. Kapag wala kang experience, huwag ka muna mag-demand ng higher salary. Huwag mo na ilagay yung mga 50,000, 40,000. Huwag muna. Doon ka muna sa minimum. Kung kaya mo ng 20, 15, so I suggest 20.
no? 20,000. Set your skills, your rates. Kasi, syempre, baka mamaya naglagay tayo ng 50,000 tapos yung ating skills is paputyo-putyo. Nako, hindi na natin alam, baka mapahiya tayo dun sa client na yon. So, according to your rates, kung tingin mo entry level, put 20,000. Tingin mo parang medyo above ka dun sa mid-level ka. So, sabihin natin 30,000, ganyan. So, kapag professional ka, so put 50,000 kasi professional ako eh. Ganito yung experiences ko eh. So, you can set your own rates. No? Okay. Presidency Sige. ng mga youth. Next natin, ito. Create your profile at onlinejob.ph. Ito muna, isa lang muna kasi gusto ko one at a time lang, hindi lahat. Fokusin nyo muna yung onlinejobs.ph. No? Kasi madami ditong client. No? Sa onlinejob.ph, mamaya mag-walk through ako ng saglit. Kailangan nyo to gawin, yung optimize your profile sa onlinejob.ph. Huwag muna ngayon. Bukas, mamaya, pagtapos ito, pwede naman. Or sa Monday, walang problema. During the webinar, wag muna. Ito yung example kanina, profile and photo. For example, ito yung picture ko, Juan de la Cruz, yung pangalan, Amazon Virtual Assistant. This is an onlinejob.ph na website. ID proof, verified. Kung may valid ID ka, ilagay mo din. Looking for a full-time work, no, 8 hours a day, 250. Converted na to, guys, no. So you can check it sa onlinejobs.ph. So yung rate ko, for example, 44,000 per month, no. Sa yung rate ko, no, college undergraduate. Tingnan nyo, hindi ako graduate, di ba? Pero maganda yung salary ng isang freelancer virtual assistant. Kasi depende nga yun sa skills. Kung high school graduate ka or wala kang, hindi ka nag-high school, hindi or di ka nag-high school pero nag-elementary ka, walang problema. Ma-hire ka pa din. Kasi nga, tinitingnan nila yung skill mo. Hindi yung kung graduate ko ba, saan ka school nag-aral. Hindi. Titingnan nila as a freelancer yung skills mo. Kasi hindi naman magamit mo, pero specific niche yung hinahanap nila. No, kaya ilagay nyo, huwag kayo mahiya kung high school graduate kayo or hindi kayo nakatapos, walang problema dyan. Basic information, 25, age, male, so yung portfolio kung meron kayo, no? Next, profile description, ito yung sinasabi ko. As an Amazon virtual assistant, i-explain ninyo kung ano yung about dun sa trabaho ninyo. Ano yung kaya nyo ibigay din. I help Amazon sellers find winning products and launch them using my 3 strategies. Doing product research, listing optimization, sponsor ads, strategies that can increase your rank, sales, and profit. No? So, sinabi ko din na here are the FBA services that I can offer. Lagi ko dyan, yung mga niches like product research, supplier sourcing, listing, inventory management or data entry, no, sponsored ads, handling Amazon Seller Central Management, no, and nilagay ko din doon, I have 2 years of experience as a product researcher and an account manager or purchasing manager. So, ilagay nyo dyan para pag tinignan nag-apply ka, titignan kasi ng mga client yung profile mo, no, kapag syempre, hindi ganun kaganda yung profile mo, possible na hindi ka din ma-hire. Kung maganda yung kalaban mo maganda yung description niya, hindi ka lalaban doon. No? So, yan, make sure na maganda yung profile description ninyo. Make sure din, kaya nyo gawin yung ilalagay nyo dito, ha? Huwag nyo ilalagay yung hindi nyo kayang gawin. Next, top skills and other skills. May part dyan sa onlinejob.ph, guys, na ilalagay nyo, i-rate ninyo kasi magbibigay siya ng skills, no? Sa suggestion skills. Kunyari, advertising. So, nilagyan ko ng 5 stars kasi marunong ako niyan. SEO, marunong din ako. For e-commerce, marunong din ako. Hanap ako maliit. Ito, Microsoft Excel. 3 lang. Kasi, madami kasing si Microsoft Excel na hindi ko alam. Like yung mga merging. Ay, ngayon, alam ko na. Dati kasi, hindi ako marunong mag-merging. Iba't iba, yung mga color, yung mga pag-encode. Hindi ko alam yan dati. So, be honest lang para alam din nila, no? So, yan, top skills and other skills. I-rate nyo lang yan. I-click nyo lang naman yung stars kung marunong kayo hindi. Okay. Sa pag-apply, guys, eto ha. Take note of this. Una, i-search nyo yung gusto nyo yung trabaho. No? Doon sa onlinejob.ph. Kung gusto mong video editor, lagay mo video editor.
Kung gusto mo na Amazon VA, Amazon VA. Kung gusto mong social media manager, ilagay mo. Number one, search your jobs. Pangalawa, read the job description. Magbasa tayo ng job description kasi baka mamaya apply tayo na apply tapos kailangan pala merong 3 years experience tapos ikaw beginner pa lang. Nag-apply ka. Edi sayang lang yung time mo. 'Di ba? So, reading comprehension will help us to understand doon sa pinag-a-applyan natin. Natutunan ko din yan eh. Yung pagbabasa talaga, malaking tulong yun. No? Basahin natin from start hanggang sa pag-end. Pangatlo, apply for this job. May part doon na sasabihin na nasa part ni onlinejob.ph na apply for this job. I-click nyo yun. Kapag tingin mo fit ka doon sa job na yon, i-click mo yung apply for this job. Mamaya i-walk through ko naman to. Pang-apat, create a cover letter. Cover letter means yung message mo sa kanya about the skills, in short, parang profile description, kung ano yung kaya mong ibigay, no? Minsan dito, meron silang pinapasagutan na, okay, kung fit ka sa trabahong ito, sagutan mo. What's your favorite animal? What's your favorite skills? What's your experience about that software? No, sagutan mo lang yon. Pero as much as possible, sabihin natin yung skill na meron tayong kaya nating service na i-offer sa kanila. No? Panglima, submit your resume, CV, and contact details. Kasi kapag nagustuhan ka nila, dun ka nila i-contact. Madalas email. And pangalawa is, iano ka nila sa, tawag dito, sa onlinejob.ph, dun sa mismong website na yon, mag-message sila. Dun sila nag-reply. Kung hindi ka naka-receive ng any message from them, hindi ka na-hire or naunahan ka, no? Kaya maganda din na mga updated yung ina-applyan natin. Kasi baka mamaya tapos nag-apply ka last week pa yung post or last month pa, nag-apply ka, for sure hindi na sila hiring. No? And then, ingit lang kayo guys, merong mga ano dito, Google Forms. Pwede rin naman doon, hindi mo na kailangan mag-send ng cover letter. Sa Google Forms na lang, ika-copy and paste mo lang yun sa tab mo. Then sagutan mo lang yung mga questions doon na sa forms na ibibigay nila. Okay, pang-anim, submit your application. Submit mo lang at mag-wait ka ng mga 3 to 5 days bago sila mag-reply. No? And then malalaman mo nakapag-apply ka na. So ganoon lang mag-apply sa onlinejob.ph. So ito yung summary. You can take a screenshot guys how to apply. Number 1, search jobs, read the job description, apply for this job, create a cover letter, resume and contact details, and submit your application. So ito guys, take note of this. Malaking tulong to. Ito yung guide nyo sa onlinejob.ph para makapag-apply kayo. Ito meron na kayong skills. Okay, walk through tayo. Stop ako ng screen. Share ko yung isa kong Sige. Gising pa bang lahat? Okay, ha. Type 5 kung klaro yung yung screen share ko. Top 5. Number 5. Ayan. Okay, thank you ah. Sige. Eto, yung gagawin na natin, i-apply na natin yung natutunan natin kanina. Kapag meron ka ng profile, punta ka lang sa search bar, i-search mo number 1 yung gusto mong trabaho. Bigyan kayo sample. I-search ko yung Amazon VA kasi ang niche ko product researcher. Kasi ang Amazon VA general siya. For example, product researcher. Ito na, na-type ko na siya. Maghahanap ako ng trabaho na product researcher. Yan. Enter. Pag enter, lalabas na yung mga product researcher na job post. Anong date ngayon? April 6. Itong April 6 ay updated ngayong araw, no? Ngayon, click nyo lang siya. Pagka-click nyo, ano yung number 2? Basahin yung description, yung job post. Sabi dito, I need to find a team of employees that are willing to work with me in finding daily leads for Amazon online arbitrage, no? Yung online arbitrage model siya ng selling pagbebenta sa Amazon. And yung purpose kasi ng product researcher, ito, ang gawain niya, yung task niya is to find profitable products sa mga retail stores at ibebenta yun ng higher profit. Meron ka lang quota
Pag na-hit mo na yung quota, tapos na yung trabaho mo. And every 15 days, sasawarin ka nila as virtual assistant. We provide daily leads to subscribers that pay a monthly fee. These leads are only leads that are auto-ungated without invoice, as this allows our clients to sell the products and get on the listing. No, I need only very experienced. Oh, so ito, kanina akala ko pang beginner pwede, pero I need only very experienced pala. No, kaya importante na magbasa tayo. Kailangan ng very experienced Amazon product researcher specialist to apply for this, as we need a minimum 8 to 10 deals na product, no, 8 to 10 na hanapin from you in an 8 hours workday. So, kapag natapos mo yun ng 5 hours, di tapos na yung work mo. No, pero madalas, pag product researcher ka, you need to spend more time sa paghahanap. No, kasi different strategies kung paano ka makahanap ng product. We will surely provide increased pay. Wow, as the time goes on, I just need to first find someone that I trust to find good products for me. No? Si George yung nakatawa kanina. Ayun, Andrew pala. Andrew. Si Andrew yung nag-post nito. Okay. So, ayun yung kailangan niya. Fit ba ako? Yes. 2 years experience ko as a product researcher at madami na experience both Amazon US and UK at sa model na ito. No? At kaya kong gawin. At kampante ako doon. Salary ko is 580. 48 hours per week. Oh, 48 hours. So that's, ano nga to? Full-time. Yan, full-time work. 580. Multiply natin. Magkano ba ngayon sa USD? Calculator. Like kung pag nagko-compute ako ng USD, 54. Yung pinakambaba na. 54. Multiply natin sa 580. Ang sahod per month is 31,320. Sabihin natin 31,000. No, monthly mo 31,000, 'di ba? Okay ba? Okay. Kasi magkano lang ang natin minimum wage sa Pilipinas, sobrang mababa, 'di ba? 600 na ngayon. Yung iba nga 400 500. So, yan, not bad, 580, 'di ba? So, isang client pa lang 'yon. Yung iba kasi nagmo-multiple clients. Pero wag niyo muna problemahin 'yon. Next time niyo kapag magaling ka na sa isang trabaho mo. So, now, nabasa ko. Ngayon, ito na yung pangatlo, apply for this job. Ito yung sinasabi ko, guys. Apply for this job. I-click nyo lang yan kung gusto mo magtrabaho. Yan, apply ko na. Pag nag-apply ka, lagay mo yung subject. Sa description kanina, wala doon yung tanong na sinasabi ko. Kasi like, yung iba kasing client, sinasabi nila, sige, kung fit ka dito, what's your favorite animal? Bakit ka i-hire? Ganyan. Ngayon, walang ganon. No? Lagay mo lang dito. For example, si Andrew. Sa ibang bansa, guys, wag niyo nang tawagin silang sir or ma'am kasi pangalan lang talaga yung doon na based on my experience. For example, Dear Andrew. Yan, si Andrew. Pwede rin, ito gawin nyo. Sa subject, para maging outstanding yung application mo, wag dear yung ilalagay mo. No? Pero pwede rin naman ito. Pero ang ginagawa ko ganito. For example, Amazon VA ako, di ba? Experience Amazon VA. Sabi, syempre, lalabas dun sa email nila, experience Amazon VA. Kasi subject Ito yung lalabas sa kanilang email. Or nakalagay 2 years experience. Yan. Ganyan ka mag-apply, guys. So, pwede nyo gawin din yan. Kung halimbawa, data entry ka or video editor. No, lagay mo dyan, professional video editor. Yan. Yun yung lalabas sa kanila. Tsaka lang maglalagay dito, hi Andrew. Yan, nalagay mo dito. For example naman, hindi itong sample lang yung kanina. Experience. Yan. Amazon Virtual Assistant. Yan. Yan. For example lang ito. Hi, Andrew. Tapos, guys, alam nyo ba na gumagawa ko ng sarili kong script or description message sa kanila. Pero syempre, iba't iba yon. Pero meron akong isang ginawa na naayon sa skill na meron ako. For example, copy and paste ako. Na may paste ako, guys, Ayan. Ito, for example. Ginawa ko to. I am writing to express my strong interest in Amazon product researcher position as a dedicated and detailed-oriented researcher with a passion for e-commerce and keen eye for market trends.
I'm excited about the opportunity to contribute to your dynamic team. No, my background includes 2 years of experience as a product researcher, admin VA, account manager, manager. Tapos, nilagay ko din dito, guys, yung kaya kong ibigay service sa kanila. Here are some key qualifications and strengths that I bring to the table. No, in-depth knowledge of Amazon Seller Platform, mga softwares na ginagamit ko. Ayun, guys, nilagay ko dito. And then, sa huli, lalagay mo dyan, for example, uh, I'm excited, no, to work with you. Yan. Soon. Yan. Tapos lagay mo dyan, regards. Lagay mo dyan yung pangalan mo. Yan. For example, VA Daddy Yans. O, lagay ko dito, Yans. Yan. Ngayon, lagay mo yung contact info mo. Lagay mo email address. Kasi dito ko nga nila i-contact. No? Lagay mo dyan yung email address mo. Kunyari, VA Daddy Yans at gmail.com. Then, kapag halimbawa na send mo na yan, kumpante ko na, review nyo lang, submit your application. Dito guys take note of this. Kapag bago ka lang sa onlyjob.ph, meron tinatawag na points. No? Yung points, kusa siyang dumadating. Lalo na pag verified yung inyong account. No? Kailangan ng valid ID to verify that. So, apply points, no, kung ano yung kaya mong ibigay. Like for example, to 20. Para makapag-apply dito, kailangan meron akong silalaban ko. Magparang bidding yan eh. Kasi pag halimbawa, 5 lang sinend mo, 5 kayo nag-apply, yung isa nag-send ng 5 points, yung isa 10, 15, ikaw 30. Siyempre, ikaw uunahin. Kasi ito, nauubos yung points na yan. Pero nadadagdagan yan everyday, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. So, sa una, mga 1 point, 1 point ka lang, 2 points, 3 points. Pero habang tumatagal, dumadami yan. For example, 25. Ilalaban ko sa kanya. Then, send email. Nasubmit mo na yung application mo. Paghihintay ka na lang ng 3 to 5 days bago siya mag-reply. No? So, ganun guys, yung pag-apply no, sa onlinejob.ph. I hope na madami kayo doon natutunan. No, so ngayon, I will share another screen. Type 6, no, kung naintindihan nyo, smooth yung pagkaka-explain natin. Okay. Thank you so much sa participation sa walkthrough natin. Hindi lang onlinejob.ph, no? Pwede kayo pumunta sa Upwork, Fiverr, Coconut VA, Freelancer, FlexJobs, 51Talk, CareerJet, TraderJob, TrueLancer, Remote Jobs, HubSpot, Talent, Net, Remotive. No? Screenshot nyo guys in case na wala kayong mahanap na client sa onlyjob.ph pero suggest na inyong unahin ninyo. Basta mag-create kayo ng profile sa mga to. I suggest din na one at a time. Pag wala talaga doon, kasi imposible din na wala eh. No? Upwork, Fiverr, Coconut. Itong Coconut VA, try nyo kasi bago to. No, yung Coconut VA. Parang 1 year at wala pa siyang 2 years eh. So, Coconut VA pwede yung puntahan at mag-create ng profile. No? Okay, tapos na mag-screenshot. Next, pupunta tayo sa last part ng ating webinar which is Q&A. No, ask using chat box. Now, hindi kayo mag-unmute ng mic. Open for question tayo. So, you can chat your question dito sa ating chat box. No, sa ating free webinar. I-chat nyo na inyong message, inyong question para masagot na natin yan. Walang age limit sa VA. Wala. No? Kapag virtual assistant ka, meron kasi ako nakatrabaho dati, parang senior na ata, pwede siya. Pwede hindi mo siya nagmamatter kung ilang taon ka na. Pero ang ibig ko sabihin, 18 years old pataas. Yung mga below 17 kasi, mga freelancer pwede pa. Kasi hindi nag-aas ng age eh. Pero, yun nga, 18 years old and above. Kasi mayroon silang valid ID also. No. Sige, question. The clients doesn't ask about your age. Yeah. Tinatanong naman po yun sa interview. Not all the time. Sa resume kasi nakikita din yun eh. Sa resume nila. Bago ka interviewin,
checkin nila yon. Pero goods, goods yung ano, kung anong edad po kayo. Na wala pong problema doon. Kasi minsan mas hina-hire din nga nila yon kasi madami na experience, no? Tips po about sa interview. Okay. Actually, gusto kong gawan niya ng sariling ano, no, yung video or free webinar. Tips po, ang tips pag sa during the interview, kasi syempre kapag nag-apply kayo tapos nag-send siya ng message na, oh sige, undergo kita sa interview. Pag napasa mo to, bibigyan kita ng opportunity to work with us, with our company. So tips ko, number one is syempre concentrate at practice. Huwag kang sasabak na hindi ka nagpa-practice. Kung meron kang notes, mag-notes ka muna at practicein mo hanggang sa masanay ka. Kasi sa pagpa-practice mo, dun mo malalaman na magiging natural na lang yun pag dun na sa interview eh. Sauluhin mo, memorize mo, tapos sabihin mo ng natural lang. Pero pag na-practice mo naman yon, na-apply mo yon, tuloy-tuloy na yon. Na yun na number one. Number two, um, syempre, be, um, kailangan totoo yung lahat na sasabihin mo. Kapag totoo yung lahat ng sasabihin mo, syempre, kampante ka na kaya mong gawin yung bagay na yun. Iba kasi nagsisinungaling sila na kaya ko to eh. Kahit pagdating sa actual, hindi naman pala kaya. No? So, ma-discourage yung mga clients pag ganun. At pangatlo, kailangan confident ka. No? Maging confident tayo. Practicein natin. Kung wala kang experience, maging confident ka na knowledgeable ka. 'Di ba? Kung wala kang experience, maging confident ka na kaya mong gawin yung bagay na yun kasi nagkaroon ka ng training, no? Nag-undergo ka sa mga actual trainings, practices, no? So, yun. Yun yung ma-advise ko about sa interviews. At gagawin pa natin yan na madami. Yung very detailed, no? Kasi malapit na din mag-time yung ating webinar. Sige. Time consuming po ba maging Amazon product researcher VA? Is the niche saturated already? Actually, hindi pa siya saturated kasi madaming millions kasi ang ano seller sa Amazon. Hindi lang US, may UK, Europe, Germany, meron din siyang Spain. Madami. No, hindi pa siya saturated. Pero kung tatanungin mo ako pag beginner ka at product researcher ang gusto mong niche, magtiis ka muna. Talagang time consuming siya. Kasi syempre, nag-learn ka pa lang eh maging product researcher. Pero ako product researcher ako hanggang ngayon, 'di ba? So, ibig sabihin, okay naman siya. Wala namang problema sa product research. It takes time. Huwag natin madali yung mga bagay. Sa una, time consuming hanggang sa ma-master mo na siya, no? So, 2 years na ako. So, hindi ko nasasabing basic kasi minsan wala naman ako na ano eh, ganung kadami na nahanap. No? It depends on you at sa timing din. No? Ano po ang random question sa interview? Yun po talagang inaasahan na tanong. Eto, magandang question, Christian. No? Thank you for asking that question. Pinakaalagahan nyo, number one, yung pinaka momentum, yung pinakauna, yung tell me about yourself. Then, kapag sinabing tell me about yourself, huwag nyo nang sabihin kung anong edad ninyo, kung taga saan kayo. Alam niya naman na yun eh. Pangalan mo. Ibig sabihin, they are asking about your experience, about your knowledge, about your skills. Kaya pag tinanong ako, tell me about yourself. I've been doing product research for 2 years and I have different strategies on how we can find more profitable products and sell it on Amazon. No? Hindi ko sinasabi patungkol sa family ko. Pag tinanong niya lang, sasabihin ko. Pero, tell me about yourself. Ibig sabihin, they are asking about your skills. No? Alagaan niyo yun, guys. Tapos, dapat yung confident ka talaga magsalita sa kanila. And then, yun, tell me about yourself. And then, why should we hire you? No? Ano yung lamang mo sa iba? Sa ibang applicants. No? So, yun. Pag madami niya sa YouTube, Google, promise, mag-learn kayo doon. Next question kay Monet. Does the client mind kung hindi fluent sa English ang applicant?
Again, it depends. Kapag sa job description or sa job post pala, nakalagay na kailangan fluent in English, so you must be fluent in English. Pero pag hindi nabanggit, you don't need to ask or you don't need to be a fluent in English. No? So it depends on the client. No? Kaya basahin yung job description. Alright. Alam nila na Filipino medyo may accent. Okay lang po sa kanila as long as nagkakaintindihan. Ayan. Okay, question pala to. Okay lang po sa kanila as long. Yes, totoo yan. Conversational, sinabi ko kanina. At least conversational. Naintindihan nyo. Ako nga, hindi ako nagaganda sa accent ko. Yung na-interview kasi ako gabi. Tuwan-tuwa yung client kasi sabi niya, "Bakit ang galing mo accent?" Eh ano siya? Hindi ko lang parang half Pakistan. Pero yun, American din siya eh. So nagulat siya. Pero hindi ako nagagaling sa English ko, pero nagagalingan sila. So totoo yun, yung mga taga-ibang bansa nagagalingan sa mga Filipino, lalo sa accent natin. In the future, sir, kung sakali di ako manalo sa raffle, mag-apply ako sa lessons mo para mas matuto. Pwede po ba? Pwedeng-pwede, no? Pag siguro after 2 years, papaplanuhin ko pa 'yan. Na welcome naman kayo lahat doon. Kasi yun nga, ang purpose ko is to help you, no? To have a work from home jobs. No? Open ako pagdating sa mga ganyan.